Paalala bago manood, ito ay isang video na pinagsama-sama mula sa nobela, kaya't magpo-focus ito sa mga kapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ang mga imahe ay para lamang sa paglalarawan. Maligayang panonood! Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at share ng video para suportahan ako. Haha! Zufan, naglakas loob kang galitin ang elder ng aming sekta. Talagang ayaw mo nang mabuhay. Humalakhak ng malakas si Zhao Deziu. Umiling si Elder Baihi at mumisi, huwag ninyo kaming sisisihin sa paggamit ng lakas laban sa mahina. Ang batang ito ang unang nanghamon. Tama. Siguro pakiramdam niya ay isang karangalan at kabayanihan ang mamatay sa kamay niyo, tumawa ang isa pang elder, umiling at nagsabi ng may pamamaliit, laging may mga ganitong tao sa mundo. Kahit sa kamatayan ay may mataas na hinihiling. Haha! Tumango-tango ang lahat. Ang daan-daang nasa Void Transformation Realm ay nagsigawan at nagwagayway ng mga bandila, tuwang-tuwa na masaksihan ang pag-atake ng mga elder. Isang nakakatakot na presyon, kasama ang walang katapusang malakas na hangin, ang dumagan kay Zufan, na halos hindi na siya makahinga. Ang kanyang katawan ay walang tigil na nanginginig, ngunit buong tapang pa rin siyang nanindigan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang Great Strength Crimson Dragon King sa kanyang katawan. Nang makita ito, tumawa ng malakas si Elder Yin Chui, iniisip na natakot na si Zufan. Ha! Ibinabalik mo na ang iyong Divine Soul. Akala mo ba'y makakaligtas ka sa kamatayan sa pamamagitan ng pagsuko? Sa isang suntok ko lang, hindi lang ang katawan mo ang madudurog, pati ang iyong Divine Soul ay pupuksain. Mamatay ka na. Haha! Nagkakamali ka, sagot ni Zufan. Ibinabalik ko ang Divine Soul hindi dahil natatakot akong masira ito, kundi para paliitin ang sakop ng aking depensa. Lalong nang asar si Elder Yin Chui, sakop ng depensa. Haha! Sa tingin mo ba may matitira pa sa'yo pagkatapos ng suntok kong ito? Kahit may 9th grade spirit armor ka pa, hinding-hindi mo ito mapipigilan. Pagkasabi nito, bumilis pa ng 3 bahagi ang suntok ni Elder Yin Chui, at sa isang iglap ay nasa harap na ni Zufan. Ang lakas ng suntok ay nagsimula ng magdulot ng bitak sa mukha ni Zufan, at dugo ang umagos mula rito. Ang Divine Soul sa loob ng kanyang katawan ay nagulo, tila nakakaramdam ng matinding panganib. Natatakot ito sa suntok. Nang masaksihan ito ni Zhao Deziu, nanginginig na siya sa sobrang kagalakan. Ang halimaw na si Zufan na nagpahiya sa kanya sa Double Dragon Gathering at sa harap ng mga elder ay sa wakas mamamatay na. Nagsigawan sa tuwa ang mga nasa Void Transformation Realm. Ngunit ang 7 natitirang elder ay umiling lamang, masyadong malaki ang agwat ng lakas, walang kwenta ang laban na ito, parang isang higanteng nambubulas ng isang 3 taong gulang na bata. Ngunit, nang akala ng lahat ay tapos na ang laban at alam na ang kapalaran ni Zufan, biglang may nagbago. Isang sinag ng liwanag na kasing pula ng dugo ang kumislap sa harap ni Elder Yin Chui, at agad ding naglaho. Pagkatapos ng isang saglit, ang kamao na malapit ng tumama kay Zufan ay biglang nahati sa 2, dumaan sa magkabilang gilid niya. Ilang patak ng dugo ang tumalsik sa pisngi ni Zufan, at may ilan ding nahulog sa kanyang balikat. Nanlaki ang mga mata ni Elder Yin Chui. Ngumisi ng masama si Zufan, hahaha. Depensa. Akala mo ba talaga pinaliit ko ang sakop ng depensa para lang salagin ang suntok mo? Isang nakakakilabot na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Ginawa ko yon para mas tumpak kitang maputol. Nayanig ang katawan ni Elder Yin Chui, may bahid pa rin ng pagkalito sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis niyang naramdaman ang mabilis na panlalamig ng kanyang katawan. Tumingin siya pababa at ang nakita niya ay nagpatakot sa kanya ng husto. Ang buo niyang katawan ay nahati na sa 2. Dugo ang bumulwak palabas. Dahil sa bilis ng kanyang pagsugod, ang 2 hati ng kanyang katawan ay natural na dumaan sa magkabilang gilid ni Zufan. Noon lamang niya napansin ang determinasyon at walang katapusang pagnanasang pumatay sa mga mata ni Zufan. Kahit pala kaharap ang isang Soul Fusion Realm expert,
ang batang ito ay naglakas loob pa ring umatak imbes na tumakas o sumuko. Ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung paano siya napunta sa ganitong kalagayan. Naging malabo ang kanyang isip. Sa huling sandali bago siya mamatay, nais malaman ni Elder Yin Chui kung ano ang nangyari. Ayaw niyang mamatay nang walang alam. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa siya makalingon, ang kanyang mga mata ay tuluyan nang nawalan ng buhay. Blag! Bumagsak siya sa lupa, ang mga matay dilat pa rin, puno ng gulat at hindi makapaniwala. Lahat ay natigilan. Hindi lang ang mga nasa Void Transformation Realm, kundi pati ang 7 Elder na nasa Soul Fusion Realm ay hindi mapigilang mapasinghap ng malalim. Tinitigan nila ang dugoang bangkay, kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Ito ay isang Soul Fusion Realm expert. Paanong napatay sa isang iglap lang? Ano ang nangyari? Isang mahinang tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Isang mahabang espada na naglalabas ng kakaibang pulang liwanag at may maitim na mga guhit ang umikot sa ere bago lumapag sa kamay ni Zhu Fan. Nagbigay ito ng masayang ugong na tila ang pagpatay ay nagdulot dito ng malaking kagalakan. Ang tunog nito na parang uhaw na uhaw ay nagpanginig sa lahat. Mahirap harapin ang espadang iyon. Nanginig bahagya si Elder Beihi. Nagkatinginan sila ng 6 pang kasama, pagkatapos ay tumingin sa espada, at sumeryoso ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na sa paglusob nilang 8, na inakala nilang napakadaling misyon, laban lamang sa ilang bata, ay magiging ganito. Isang sandali lang ng kawalan ng pag-iingat, at nawalan na sila ng isang mahalagang kasama. Ang kalaban pala ay may hawak na sandatang kayang pumatay ng Soul Fusion expert. Dahil dito, ang 7 natitirang Elder ay naging alerto at hindi na naglakas loob pang maliitin ang lalaking nasa harap nila. Si Zhao Dizu naman ay namutla sa takot, hindi sinasadyang napaatras ng ilang hakbang, at hindi makapaniwalang umiling-iling, bumubulong, imposible. Paano nangyari yon? Paano mo napatay ang isang Soul Fusion Realm Elder? Ile! Sinabi ko na, habang narito ako, walang sinuman ang makakalampas dito kahit isang hakbang. Itinaas ni Zhu Fan ang kanyang espada at malamig na nagsalita, parang isang walang kapantay na emperador na nagbibigay ng utos na walang sinuman ang pwedeng lumabag. Nagsimula ng kabahan sina Elder Beihi. Siguro dati hindi nila pinapansin si Zhu Fan, pero ngayon, hindi na nila siya pwedeng baliwalain. Dahil ang kakaibang espada na yon ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng nalalapit na kamatayan. Lintik! Ano ba talaga ang espadang yan? Bakit napakalakas? Tiningnan ni Elder Beihi ang espada, pinagpapawisan ng malamig ang noo. Ganon din ang ibang Elder, puno ng pag-iingat, umatras ng 2 hakbang. Muling pumasok sa isang sitwasyon ng pagkapatas ang magkabilang panig, walang nangangahas gumalaw. Sa likuran, ang mga nasa Void Transformation Realm na kanina'y puno ng sigla nang makitang sumugod ang 8 Elder, ay muling nanlumo. Sa isang iglap lang, isang Elder ang namatay at ang 7 ay natakot. Bumalik na naman sila sa simula. Ang tingin nila kay Zhu Fan ay mas lalo pang napuno ng takot. Nakapatay siya ng Elder. Paano sila hindi matatakot? Sinulyapan ni Zhu Fan ang espada sa kanyang kamay at tumango ng may kasiyahan. Ang 6th grade Saint Weapon, ang Heaven Sundering Sword. Bagaman hindi pa niya mailalabas ang buong lakas nito, ang talas pa lang nito ay sapat na para pumatay ng Soul Fusion Realm expert. Sa tulong ng Saint Weapon na ito, mapipigilan niya ang mga taong ito sa loob ng ilang sandali. Naisip ito, huminga ng malalim si Zhu Fan at mumiti ng may kasiyahan. Ito na marahil ang huling bagay na magagawa niya para kay Chu Qincheng sa buhay na ito. Biglang sumigaw si Elder Beihe, nagpakawala ng kanyang spirit weapon at humakbang pasulong. Sa kamay niya ay lumitaw ang isang 9 na talampakang haba na sable, ang 9th grade spirit weapon, Heaven Splitting Saber. Hatiin ang araw at buwan. Agad na naintindihan ng 6 pang Elder at nagliwanag ang kanilang mga mata. Kung ganoon kalakas ang demonyong espada, gagamit din sila ng spirit weapon para labanan ito.
Kahit mas mababa ang grado ng kanilang spirit weapon, sa lakas nilang nasa Soul Fusion Realm, malalamangan pa rin nila siya. Kaya't sabay-sabay na lumipad ang iba't ibang kulay na liwanag, at iba't ibang spirit weapon ang lumabas at sumugod kay Zufan. Alam ni Zufan na hindi siya pwedeng mapalibutan. Kailangan niyang makalusot sa isang atake. Ang kanang mata niya, void pupil, ay kumislap ng gintong liwanag. Sa isang iglap, naglaho siya. Void pupil first stage, displacement. Biglang naglaho si Zufan, kaya't sumablay ang mga spirit weapon. Nang muli siyang lumitaw, nasa likuran na siya ni Elder Baihi. Isang taga ng espada ang pababa. Nanlaki sa takot ang mga mata ni Elder Baihi, mabilis siyang umiwas, kasabay ng pag-ikot ng kanyang heaven-splitting saber pabalik. Pagkatapos, gamit ang buong lakas, tinaga niya si Zufan. Isang malakas na tunog ng pagbabanggaan ng metal ang umalingaw sa malawak na lugar. Ang espada at sable ay marahas na nagbanggaan. Pagkadikit pa lang, agad silang naghiwalay. Ang katawan ni Zufan ay nayanig ng malakas na enerhiya mula sa Soul Fusion Realm Expert. Tumama ito diretsyo sa kanyang puso. Phew! Isang subo ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig at mabilis siyang umatras. Ngunit kasabay nito, isang malutong na tunog ang narinig mula kay Elder Baihi. Ang heaven-splitting saber sa kanyang kamay ay nabasag. Isang 9th grade spirit weapon. Ano? Paanong nangyari ito? Nanlaki sa gulat ang mga mata ni Elder Baihi. Anong klaseng banal na bagay ang spirit weapon sa kamay ng batang ito? Paanong sa lakas lang ng isang nasa Radiant Stage, nasira nito sa isang tagalang ang 9th grade spirit weapon sa kamay ko. Ang iba pang kasama ay tuluyan ng natulala. Tama, bagaman may grado ang mga spirit weapon, iba-iba ang lakas na mailalabas nito depende sa gumagamit. Ang 3rd grade spirit weapon sa kamay ng Soul Fusion Realm Expert ay maaaring manalo laban sa 9th grade spirit weapon sa kamay ng karaniwang Radiant Stage Cultivator dahil malaki ang agwat ng lakas. Karaniwan, hindi na kailangan ng Soul Fusion Realm Expert na gumamit ng spirit weapon laban sa Radiant Stage. Kung hindi lang dahil sa nakakatakot na espada ni Zufan, hindi sila mapapahiyang maglabas ng spirit weapon. Ngunit kahit na, mukhang wala pa ring silbi ang kanilang spirit weapon. Nakatulong lang ito para salagin ng bahagya ang atake, at isang beses lang. Ito ang mas lalong nagpatakot sa kanila. Anong klaseng banal na sandata ang hawak ni Zufan? Kahit ikumpara sa 9th grade spirit weapon, napakalaki pa rin ang agwat. Ngayon, ang tingin ng lahat kay Zufan ay mas lalo pang sumeryoso. Sa lakas, si Zufan ay talagang mas mahina kaysa sa kanila, parang isang maliit na uod. Ngunit kapag hawak na niya ang banal na espada, ang uod ay hindi lang nagiging insekto, kundi nagiging makamandag at may matatalas na pangil. Kahit mukhang mahina, kapag nakagat ka nito, tiyak na kamatayan ang resulta. Ito ang nagpabagabag sa mga elder ng Heaven and Earth Righteous Sect na karaniwang mataas ang tingin sa sarili. Masamang tiningnan ni Elder Baihi si Zhao Dezu at sinigawan, "Tanga ka ba, bata? May hawak siyang ganyang kasamang kayamanang laban sa langit, bakit hindi mo iniulat?" "Elder Baihi, hindi ko rin po alam, Bi." Sagot ni Zhao Dezu, halatang nasaktan. Lumingon siya kay Zufan at naisip, bakit ang galing magtago ng batang ito? May ganito siyang magandang bagay, pero noong laban niya kay Yelin, hindi niya ito inilabas. Hindi niya alam na bagaman malakas ang espadang ito, hindi ito pwedeng basta-basta ipakita. Kung hindi lang ito sandali ng buhay at kamatayan, hinding-hindi niya ito ilalabas. Ang paglalabas nito ay magdadala lamang ng kapahamakan sa kanya. Bagaman hindi alam ng mga elder na ito ang kayamanang nagbabantay sa West State, ang Heaven Sundering Sword, kitang-kita na sa kanilang mga mata ang pagnanasa sa napakalakas at nakakatakot na kayamanang ito. Kung sa kamay ni Zufan ay ganito nakalakas, paano pa kaya kung mapunta ito sa kamay nilang mga Soul Fusion Realm Expert? Naisip ito, nagkaintindihan ang lahat. Tumapak sila sa lupa at sabay-sabay na sumugod kay Zufan. Ang mga spirit weapon sa kanilang kamay ay parang ulan na bumuhos kay Zufan.
Kasabay nito, napalibutan si Zufan, wala nang maatrasan. Siyempre, nakita ni Zufan ang kasakiman sa puso ng lahat. Ngumisi siya, at muling umilaw ng gintong liwanag ang kanyang kanang mata. Void People First Stage, Displacement. Naglaho si Zufan. Nang muli siyang lumitaw, nasa tabi na naman siya ni Elder Baihe, na wala ng spirit weapon sa kamay. Isang taga ng espada ang pababa. Natakot si Elder Baihe at mabilis na umiwas, kasabay ng pagsigaw, lintik ka. Kung magaling ka, bitawan mo ang espada at maglaban tayo ng harapan. Umiiyak na tumakbo si Elder Baihe, habang si Zufan ay humahabol at umaatake. Ang mga nasa Void Transformation Realm na nanonood ay nanlaki ang mga mata. Isang Radiant Stage na humahabol sa isang Soul Fusion Realm. Ito ay isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan. Hindi lang nakita, ni hindi pa narinig. Ngunit ngayon, nangyayari ito rito. Sa sandaling ito, ang puso ni Elder Baihe ay parang gumuho, sobrang pait, ngunit wala siyang magawa. Ang Soul Fusion Realm ay nagbibigay ng malaking lakas, ngunit laban sa banal na espadang ito, wala siyang magawa. Dahil kapag natamaan siya nito, kahit isang beses lang, ang kahihinatnan ay tiyak na tulad ng naunang Elder. Ngunit sa harap ng lahat, hinahabol siya sa likuran ng isang bata na napakapahiya. Ngunit hindi siya pwedeng hindi mapahiya. Kung hindi mapahiya, buhay niya ang kapalit. Kaya't wala siyang choice kundi ang tumakbo ng tumakbo, kulang na lang sumigaw ng tulong. Isang elder na may hawak na mahabang sibat ang mabilis na sumugod, kasabay ng pagsigaw, Elder Baihe, huwag matakot. Tutulungan kita. Kasabay nito, ang buo niyang katawan ay nagliwanag ng pulang liwanag, nagsanib ang kaluluwa at katawan, soul-body fusion, at nagpakawala ng nakakabinging sipol ng hangin. Isang suntok ang pinakawalan niya kay Zufan. Ito ay isang pincer attack. Kung babaliwalain ni Zufan ang sibat, mahihirapan siyang salagin ang suntok. Naisip ni Zufan, kailangan ko na namang gumamit ng displacement. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang ang ibang elder ay nakabantay sa lahat ng direksyon. Kahit saan pa siya lumipat, may makakaharap pa rin siyang isa. Kaya't ang ataking ito, kailangan niyang salubungin. Iwinasiwas ni Zufan ang espada patungo sa sibat, kasabay ng paglabas ng pulang liwanag mula sa kanyang kilin arm, at marahas na sumuntok patungo sa elder. Hindi natakot ang elder, bagkus ay natuwa pa. Dahil sa purong cultivation power, hindi kalaban ni Zufan ang lakas niya. Ngumisi ng masama si Zufan. Biglang umilaw ng gintong liwanag ang kanyang dalawang mata. Natigilan ang kalaban dahil nakita rin niya ang walang bahid ng takot na mga mata ni Zufan, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Kaya't nagpatuloy lang siya sa pag-atake. Pagkatapos ng isang iglap-plak, nagpalit ng pwesto si Zufan at ang Heaven Sundering Sword. Ang suntok ni Zufan ay tumama sa sibat, at dahil sa malakas na puwersa mula rito, tumalsik siya palayo, agad na dumura ng dugo. Samantala, ang elder naman ay biglang nakita na si Zufan ay naging ang demonyong espada. Agad siyang natakot ng husto, ngunit huli na ang lahat. Sumigaw ng malakas ang elder. Isa na namang Soul Fusion Realm expert ang namatay. Ang bangkay ay bumagsak sa gitna ng ulan ng dugo. Ang demonyong espada ay umikot bago bumalik sa kamay ni Zufan. Humihingal si Zufan, pinunasan ang dugo sa gilid ng bibig, at tumawa ng parang baliw. Pangalawa. Nanginig ang lahat, sabay-sabay na napasinghap ng malamig na hangin. Lalo na ang anim na natitirang elder, ang tingin nila kay Zufan ay parang nakakita ng halimaw. Seryoso ang kanilang mga mukha, nanginginig ang mga kamao. Gaano palang katagal, 2 Soul Fusion Realm Elder na ang namatay? Ang paraan ng pagpatay ng batang ito ay talagang kakaiba at nakakatakot. Nag-isip sandali si Elder Baihe, at sa wakas ay naggalit ang ngipin at sinabi, sugod lahat. Ginagamit ng batang ito ang lahat para isa-isa tayong talunin. Dahil sa banta ng espadang iyon at sa kakaibang paraan niya ng paggalaw, kailangan kong sabihin na kahit tayo ay nasa Soul Fusion Realm, maaari pa rin tayong mamatay anumang oras sa ilalim ng espada niya.
Natauhan ang lahat, nag-isip at sumang-ayon. Huminga ng malalim si Elder Baihi at seryosong sinabi, mukhang kailangan na nating isantabi ang kayabangan ng Soul Fusion Realm dahil karapat-dapat ang batang ito na gawin natin yon. Pagkatapos, lumingon siya kay Zhao Dezu, dalhin mo ang 100 tao at habulin ang mga babaeng iyon. Kami ang bahala sa pagpatay sa batang demonyong ito. Opo, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Lalo na si Zhao Dezu, ito ang kanyang hinihintay. Bago umalis, mayabang pa siyang tumawa, Zufan, sana buhay ka pa pagbalik ko dala ang mga babaeng iyon. Ha? Pagkasabi nito, pinangunahan ni Zhao Dezu ang mga tao para lampasan si Zufan. Ngunit paggalaw pa lang nila, isang malakas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Isang malaking pulang buntot ng dragon ang humarang sa harap nila. Malamig na sinabi ni Zufan, sinabi ko na huwag kayong. Ngunit bago pa siya matapos, isa pang malakas na tunog ang narinig. Natigil si Zufan, nanginig ang katawan at dumura ng isang subo ng matingkad na pulang dugo. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi niya alam kung kailan, ngunit sa harap ng higanteng dragon ay lumitaw ang isang Soul Fusion Realm Elder, na kasalukuyang sinusuntok ang katawan ng dragon. Ang matigas na kaliskis ng Great Strength Crimson Dragon King ay nabibitak, at hindi nito mapigilang umungol sa sakit. Ha ha ha! Sa wakas, inilabas mo ulit ang Dragon Soul. Ngumisi ng masama si Elder Baihi. Para madali mong malabanan si Elder Yinchui, ibinalik mo ang iyong Divine Soul para mas madali kang makagalaw at hindi ito maging kahinaan mo. Nakakalungkot, para pigilan sila, napilitan kang ilabas ulit ang Divine Soul mo, inilantad ang iyong kahinaan sa amin. Mukhang mas mahalaga pa sa iyo ang mga babaeng iyon kaysa sa buhay mo. Bahagyang nanginig si Zufan, ngunit hindi nagsalita, pilit na tumayong muli ng tuwid. Umiling si Elder Baihe, walang silbi. Sa harap namin, ang Dragon Soul mo ay naging kahinaan mo na. Isang suntok pa, at tiyak naguguho na ang Dragon Soul mo. Bagaman napakalakas ng espada mo, wala itong malawak na sakop ng depensa. Tumawa ng malakas si Zhao Dezu, sumisigaw na parang baliw, haha. Tama. Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan sa pagharang sa amin. Hahayaan mo ba kaming dumaan ng maayos para kunin ang mga babaeng iyon? Ikaw ang pumili. Pero payo ko lang, mas mabuting padaanin mo na lang kami. Kung ibabalik mo ang Divine Soul mo, maaari ka pang tumagal ng kaunti. Pero kung hindi, isang suntok pa lang, tiyak na mamamatay ka. Pero teka, kung ibabalik mo ang Divine Soul mo, hindi ba't ibibigay mo na rin sa amin ang mga babaeng iyon? Ha ha ha! Ano ang pipiliin mo? Namumula ang mga mata ni Zhao Dezu, tuwang-tuwa na makita si Zufan sa mahirap na sitwasyon. Ngunit si Zufan ay napakakalmado pa rin, sinabi ko na walang sinuman ang makakalampas dito. Kung gayon, mamatay ka na, sigaw ni Zhao Dezu, pagkatapos ay sumigaw, Elder, pakisugod na po. Tumawa ng malakas ang Elder na yon, kitang-kita ang pagkauhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kamao na may lakas, na parang mula sa langit at marahas na sinuntok pababa sa likod ng higanteng dragon. Kung tatama ang suntok na ito, tiyak na madudurog ang dragon. Pagkatapos ng isang saglit, sa paligid ng higanteng dragon ay umikot ang itim na enerhiya, mabilis itong naging isang dragon na kasing itim ng tinta. Ang umiikot na itim na daloy ng hangin ay mahigpit na pumulupot sa Elder na iyon. Ano ito? Nagbago ng anyo ang Divine Soul. Natakot ang Elder dahil nahihigop siya at mahigpit na nakadikit sa katawan ng dragon, hindi makatayo. Sumigaw sa takot si Zhao Dezu, ito ay nagbagong anyo ng Dragon Soul. Ang Heaven-Swallowing Demonic Dragon King. Tama. Ito nga ang Heaven-Swallowing Demonic Dragon King. Ngumisi ng masama si Zufan. Ang itim na enerhiya sa katawan ng Heaven-Swallowing Demonic Dragon King ay kayang gawing sarili nito ang anumang bagay mula sa labas. Kahit na isang suntok mula sa Soul Fusion Realm Expert, kalahati ng lakas nito ay mawawala. Gusto mong patay nako sa isang suntok? Ile! Hindi ganoon kadali.
Muli, kumislap ng malamig na pagnanasang pumatay ang kanyang mga mata. Binitawan ni Zufan ang hawak sa espada. Ang kanang mata niya ay umilaw ng gintong liwanag. Muling naglaho ang demonyong espada. Nang muli itong lumitaw, nasa harap na ito ng elder na iyon. Natakot ng husto ang elder, gustong tumakbo, ngunit hindi niya alam kung bakit ang kamao niya ay nakadikit pa rin sa heaven-swallowing demonic Dragon King, hindi makawala. Sa huli, sa gitna ng isang kaawa-awang sigaw, ang demonyong espada ay unti-unting lumaki sa paningin ng elder. Pagkatapos, walang awa itong tumagos, hinati siya sa dalawa. Dugo ang tumalsik sa paligid na parang ulan. Ang kakaibang demonyong espada ay muling umikot bago bumalik sa kamay ni Zufan, puno pa rin ng dugo sa ibabaw nito. At nahigop ka pa ng aking heaven-swallowing demonic Dragon King, hindi madaling makatakas. Haha! Ang nakakatakot na tawa ni Zufan ay umalingaw sa pandinig ng lahat, nagpanginig sa kanila sa takot. Ngayon, ang tingin ng 5 natitirang elder kay Zufan ay hindi na lang seryoso, kundi may halong takot na. Pangatlo. Ito na ang pangatlo. Kung hindi nila ito nakita mismo, walang sinuman sa kanila ang maniniwala na ang kagalang-galang na Soul Fusion Realm expert ay sunod-sunod na namatay sa kamay ng isang batang wala pa sa Void Transformation Realm. Dahil sa napakakaiba at mapanganib na espada sa kamay niya. Kahit ang Soul Fusion Realm expert ay hindi kalaban nito. Maliban sa espadang iyon, ano pa ba ang mayroon ng batang ito? Wala na siyang ibang paraan para magdulot ng banta sa kanila. Ngunit kahit na, malinaw pa rin sa kanila ang panganib ng espadang ito. Kailangan nilang maging doble ingat para iwasan ito. Ngunit mayroon pa ring namatay sa kamay ng batang ito. Hindi na ito tungkol sa espada lang, kundi si Zufan mismo ang banta sa kanilang lahat. Ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kasama ay sa wakas nagpagising sa mga mayayabang na elder sa katotohanan. Tiningnan nilang mabuti ang kalaban sa harap nila. Ang malaking panganib sa kanila ay hindi lang ang espada, kundi pati na rin ang tao. Naggalit ang ngipin ni Elder Baihi at sumigaw, "Sugod lahat! Ano man ang mangyari, kailangang patayin ang batang demonyong ito dito. Hinding-hindi siya pwedeng pakawalan. Yung mga babae, saka na natin isipin pagkatapos nating malampasan ang bangkay niya." Elder Baihe, napakalakas ng espada sa kamay ng batang iyon. Kung gagawin natin yan, baka malaki ang mawala sa atin, nag-aalalang sabi ng isang elder. Umiling si Elder Baihe, puno ng kaseryosohan, wala nang ibang paraan. Masyadong tuso ang batang ito. Kahit gumamit tayo ng mga patibong at taktika, hindi pa rin natin siya matatalo. Ang pinakamagandang paraan ay ang taktika ng mga lobo, gamitin ang lakas laban sa kahinaan, gamitin ang dami laban sa ilan, para mapagod siya. Sa huli, mapapatay natin siya. Pero, gusto pa sanang mangumbinsi ng elder na iyon, ngunit marahas na iwinasiwas ni Elder Baihi ang kamay, buo ang loob na sinabi, pinakamarami na ang mamatay na 100 nasa Void Transformation Realm. Kayang palitan yan ng Heaven and Earth Righteous Sect natin. Pagkasabi nito, si Elder Baihi mismo ang nanguna sa pagsugod kay Zufan. Ngunit hindi siya direktang sumugod sa kanya, kundi ang target niya ay ang Dragon Soul. Kung may spirit weapon ang kalaban, atakihin ang katawan niya. Kung wala siyang spirit weapon at inilabas niya ang Divine Soul, atakihin ang Dragon Soul niya. Opo. Nang makita ng lahat na nanguna ang elder, sumigla ang kanilang loob. Sabay-sabay silang sumigaw at sumunod sa kanya. Ang 4 na natitirang elder ay nagkatinginan, bahagyang tumango, at sabay-sabay ding sumugod kay Zufan. Ang malakas na puwersa ay dumagan na parang 2 naglalakihang bundok mula sa langit, isang dumadagan sa katawan ni Zufan, at isang dumadagan sa kanyang Dragon Soul. Kahit alin sa dalawa ang tumama, pakiramdam niya ay magkakahiwalay ang kanyang ulo at katawan. Ngunit hindi siya pwedeng umiwas dahil hindi na siya pwedeng umatras. Nasa likuran niya si Chu Qingcheng. Si Zhao Dezu ay sumunod sa bilis ni Elder Baihe na parang siya pa ang nangunguna at nagsisigaw, "Ha! Zufan! Gusto mong mag-isang harangan ang daan para sa mga babaeng iyon?"
Lalampasan ko ang bangkay mo para kunin ang mga babaeng iyon. Wala pang 1 minuto, tiyak na mamamatay ka ng walang libingan. At kapag namatay ka, wala na ring pag-asa ang mga babaeng iyon. Lahat ng ginagawa mo ay walang kabuluhan, wala kang matutulungan. Bahagyang nanginig si Zufan, ang katawan ay lumulutang sa ere, tila nang hihina na, ngunit sa kanyang mga mata ay may nagniningning na liwanag. Mahinahon siyang ngumiti, talaga ba? Salamat sa paalala. Mukhang kailangan ko pang magsikap. Kiki. Isang kakaibang tawa ang pinakawalan ni Zufan, na parang galing sa kailaliman ng impyerno. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Nagbago ang hand seal sa kanyang kamay. Nagbagong anyo ang Divine Soul. Heaven Sundering Azure Dragon King. Agad na nawala ang Demonic Dragon King, at ang buong katawan ay napalibutan ng berdeng apoy. Natigilan si Elder Baihi, ngunit bago pa siya makapag-react, ibinuka na ng Azure Dragon King ang bibig nito, at bumuga ng nagniningas na berdeng apoy. Chaotic Azure Flame, tinupok ang daan-daang Divine Soul sa paligid. Sa isang iglap lang, walang tigil na sigawan ang narinig. Ang mga Divine Soul na nagpupumilit lumapit ay nahulog sa dagat ng berdeng apoy. Ang kanilang mga katawan ay umurong, puno ng matinding sakit. May mga nakayang mabilis na umatras, ngunit may mga hindi nakaabot at agad na naging abo sa dagat ng apoy, tuluyang nawala ang kaluluwa. Sa isang iglap lang, ilang dosenang nasa Void Transformation Realm na naman ang namatay. Lahat ay mas lalo pang natakot. Lalo na si Zhao Dezu. Paano niya maiisip na noong laban kay Yelin, ang Azure Dragon King na tila walang nagawa ay ganito pala kalakas? Isang buga lang ng hininga ay nakapatay na ng ilang dosena at nakapinsala ng mahigit 100 Divine Soul. Hindi niya alam na bagaman ang Chaotic Azure Flame ay mas mahina kumpara sa apoy tulad ng Heaven Burning Golden Flame, ito pa rin ay lakas mula sa isang sinaunang banal na hayop. Mukha lang itong mahina laban sa Golden Dragon King at sa Heaven Burning Golden Flame. Kung talagang inakala mong mahina ang Azure Dragon King, ang resulta ngayon ang pinakamalinaw na patunay. Muling masamang tiningnan ni Elder Baihi si Zhao Dezu, puno ng paninisi ang mga mata. Sinisisi siya kung bakit hindi agad iniulat ang tunay na lakas ng kalaban. Si Zhao Dezu ay labis na nasaktan. Paano niya malalaman? Ang panonood sa laban ng iba ay isang bagay, ngunit ang direktang makaharap si Zufan ay ibang usapan. Malinaw niyang natatandaan na sa laban na iyon, maliban sa Great Strength Crimson Dragon King na nagpakita ng kaunting lakas, ang ibang anyo ng Dragon Soul ay puro depensa lamang, walang lakas sa pag-atake. Bakit ngayon? Nanginginig si Zhao Dezu, halos maiyak na. Ngayon niya lang tuluyang naintindihan kung gaano katindi ang laban ni Zufan at Yelin noon. Ang antas nito ay lampas na sa kanilang pangunawa. Ano pa bang kaya ng batang ito? Bata, magtapat ka sa akin, sigaw ni Elder Baihi kay Zhao Dezu. Umiling si Zhao Dezu nang may pagkalito, siguro wala na. May isa pa siyang pagbabago, yung Purple Dragon King, pero panggulat lang yon, hindi naman malakas. Boom! Boom! Bago pa siya matapos, isang nakakabinging kulog ang umalingaw-ngaw. Lilang banal na kidlat, Heavenly Purple Lightning, ang gumuhit sa kalangitan, tumagos sa dagat ng apoy, at tumama sa daan-daang Divine Soul. Agad na may ilang dosenang Divine Soul ang naglaho, at ilang dosena pa ang malubhang nasugatan at napilitang umatras. Ito ba yung sinasabi mong hindi malakas? Nanginginig na sumigaw si Elder Baihe, gustong sampalin ang batang ito hanggang mamatay. Napayuko si Zhao Dezu, wala nang masabi. Bakit si Zufan, noong kalaban si Yelin, mukhang mahihina ang mga galaw, pero ngayon ay naging ganito kalakas? Inis na sinulyapan siya ni Elder Baihe, pagkatapos ay iwinasiwas ang manggas at umiling, ay, tama na. Hindi na kita tatanungin. Wala kang alam. Ako na mismo ang sisira sa Dragon Soul niya kaysa tanungin ka pa. Wala kang silbi. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa Dragon Soul. Ang lakas ng isang Soul Fusion Realm expert ay agad na tumagos sa lilang kidlat at berdeng apoy.
Mabait pang nagpaalala si Zhao Dezu, Elder Baihe. Ang anyong Purple Dragon King niya ang may pinakamahinang depensa sa mga Dragon Soul niya. Ngunit ang natanggap niya ay sigaw mula kay Elder Baihe, hindi na kita pinaniniwalaan. Tumabi ka. Dahil dito, napayuko siya at hindi na nangahas pang magsalita. Naisip na lang niya sa sarili, mabait na nga akong nagpapaalala, ayaw makinig, bahala ka. Kasabay nito, ang apat na elder na may hawak na spirit weapon ay pumalibot kay Zhu Fan, dala ang malakas na puwersa, at marahas na sumugod pababa. Itinaas ni Zhu Fan ang demonyong espada at iwinasiwas patungo sa apat. Si Elder Baihe na sumusugod sa Purple Dragon King ay nagtaas ng kamao at agad na sumuntok pababa. Pagkatapos, tumingin siya sa direksyon ni Zhu Fan. Ang mga abilidad ni Zhu Fan ay nakita na nila at naramdaman. Ang instant movement, displacement, ay talagang laban sa langit. Sa sandaling ito, kaharap ang sabay-sabay na atake ng apat na malalakas na kalaban, na natili pa rin siyang matatag. Kahit kayang sirain ng demonyong espada ang spirit weapon ng kalaban, ang malakas na impact ay maaari pa ring pumatay sa kanya. Ngunit kung gagamitin niya ang displacement para makatakas, si Elder Baihe naman ang aatake sa kanyang Divine Soul, para mamatay siya ng walang buong bangkay. Ang kinatatakutan niya ay baka gamitin ni Zhu Fan ang dati niyang taktika, displacement palapit sa kanya, pagkatapos ay biglang papalitan ng espada para hatiin siya sa dalawa. Para maiwasan ang ganitong mangyari, hindi nagmadali si Elder Baihe na umatake. Natatakot na mahigop siya ng Dragon Soul tulad ng naunang Elder na magbibigay ng pagkakataon sa kalaban. Sa ganitong paraan, kahit lumipat pa si Zhu Fan sa harap niya, makakaiwas pa rin siya agad at makikipaglaban ulit kay Zhu Fan habang ang apat na natitira ang haharap sa kanyang Dragon Soul. Hindi niya ito kakayanin. Kaya't may tatlong pagpipilian. Ano man ang piliin, si Zhu Fan ay tiyak na mapupunta sa bingit ng kamatayan. Ang mahalaga ay nasa detalye, nasa maliliit na pagsusuri. Ang kasabihang detalye ang nagpapasya sa tagumpay o kabiguan. Si Elder Baihe ay matalinong tao, kaya sa sandaling ito, pinili niyang huminto muna, mag-obserba, suriin si Zhu Fan, bago gumawa ng desisyon.